Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinakausap itong Rain or Shine Elasto Painters para sa isang posibleng trade. At ang interesado rin makuha itong Magnolia Chicken Templados ay itong si Kit Datu. May mga reports dati na itong si Kit Datu raw ay gustong mapunta dito sa SMC. At mukhang parang natunugan na yan ang Magnolia kaya mag-offer na sila dito kay Coach Yeng Giao. At ang ipapalit dito kay Kit Datu ay itong si James Laput. Hindi naman natin masasabi na one-sided yung trade na to dahil parehong big men yan. At parehong bata pa at may mga skill sets yan. Ang pinakaiba lamang ay yung laro ni Datu at itong si James Laput. Itong si Kit Datu, ang advantage kasi niyan, ito ay merong 3-point shot. Ibig sabihin, pwede siya na gawing stretch 4 na power forward ng Magnolia habang si Ian Sanggalang o si Xavier Lucero ang pumuposte dito sa loob. Ngayon, bakit naman kinakailangan ng Magnolia yan? Sa tingin ko parang ina-anticipate na ng Magnolia na itong si Troy Rosario baka pumirma dito sa Ginebra o sa Converge. Ibig sabihin baka hindi siya mapunta sa Magnolia kahit SMC ang piliin niya. So para ma-counter nila yan ay gusto nilang makuha itong si Kit Datu. Kapag nakuha nila si Kit Datu, medyo ma-offset sabi nga nila yung pagkawala o yung hindi nila pagkakuha dito kay Troy Rosario kung sakasakali. Para itong si Kit Datu, siya ang mag-fill up ng magiging role sana ni Troy Rosario dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung yan ay mangyayari, parang naka-jackpot itong si Coach Chito Victolero dahil itong si Kit Datu ay mahusay na outside scorer yan. Nakita natin doon sa mga games ng Rain or Shine kung paano ito umiscore ng mga 3-point shots para dito kay Coach Yeng Giao. Kaya hindi na ako magugulat kung yan ang mangyari. Bukod dito sa pagkuha kay Kit Datu, may mga iba pang posibleng trades na gawin itong Magnolia Chicken Templados. Kabilang na dyan yung pag-trade dito kay Calvin Abueva. Alam natin na dalawang teams ang malamang mapuntahan nito. Malamang iyan ay ang Converge Fiber Express o itong Northport Batampier. Malamang itong Converge ang magbigay ng mas magandang offer. Dahil itong Northport, kahit nandiyan sila Arvin Tolentino, si William Navarro at Kid Flores, may chance kasi na baka mga yan mapunta dito sa San Miguel o Ginebra dahil nangangailangan ng mga players ang nabanggit na teams. Samantala naman dito sa Converge Fiber Express, pwedeng kapalit nitong si Abueva ay itong si Jeyo Ambohot o kaya itong si Ben Phillips. Malay natin baka si Shawnee Winston ibigay kung magdadagdag ng iba pang players itong Magnolia. Kaya iyan ngayon ay kukonsidera natin. If ever na matuloy itong trades ng Magnolia, magiging magandang addition yan dito sa kanilang lineup. Dahil yung mga players naman na nabanggit natin ay mahuhusay talaga. Kung sakasakali na itong Magnolia Chicken Templados ay magawa ng paraan yan, ay pwede nating masabi na magiging maganda yung trade nila. Kaya sa tingin ko, ito ang pwede nating makita na gawin ng Magnolia. Kung makukuha nila itong mga players na nabanggit natin, ay magiging magandang addition yan para sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, itong Magnolia Chicken Templados gagawa ng paraan. Ngayon, bukod dito sa mga player movements, may mga magtatanong kung ito bang coach ay mapapalitan. Sa tingin ko, hindi natin magagawa na palitan ito si Coach Chito Victolero dahil ang sabi ay malakas daw ito sa management. So kung ganyan man ang mangyayari, at least meron silang mga players na makukuha na pwede nila na madependahan kahit sino pa man yung maging coach ng Magnolia. Kaya ito ang abangan natin dito sa bagong movements ng Hotshot sa ngayon.